Patuloy po ang inyong pamahalaan. Patuloy po kami na naghahanap ng mga bagong ng kahit anong magawa upang tumulong sa inyo na maabot natin ang aking pangarap na wala ng gutom sa Pilipinas. Kami po ay nandito, naghahanap kami ng lahat ng paraan upang tumulong. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay nandito, nakikinig po sa inyo. Nakikinig po sa pangangailangan ninyo at gagawin ng lahat upang mabigay sa inyo ang tulong na kinakailangan ninyo. Masaya kami dahil sa sobrang taas ng bilihan ng bigas. Dahil malaking tulong yan ibinigay ni Pangulo sa amin. Malaking bagay sa amin. Kahit paano nababawasan yung budget ng gastos, lalo na may walang trabaho yung namin, anak ko walang trabaho dahil solo parent, dahil may sakit pang TB. Sana maging maging tuloy-tuloy sana ang biyaya binibigay sa amin ni Pangulong Bongbong. Nararamdaman ko okay naman si Presidente na binigyan kami ganito. Nagpapasalamat kami. Malaki yung bawas talagang nakakain kaming maayos na ganito. Okay naman lahat, pamilya ko, nakakatulong siya. Nagpapasalamat po kami sa inyo na nakakatulong kami sa pamilya namin na kahit mahirap kami konti. Okay naman po. Upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil alam po natin ay nagtaasan ng presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo, kaya napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang, kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of
agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kaya sa production side naman ay nagiging maayos. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na binubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Napakalaking tulong po sa ating mga farmers dito sa province of Camarines Sur. We are the rice granary of the region. We are the number 4 rice producer, number 1 corn and rice producer in the Bicol region. So talagang kailangan namin ng tulong na nararamdaman namin dahil personal na bibisita si Pangulo and also the DA Secretary. Of course, we will lay out the needs at mga kung paano pa may improve ang ating agri-sector dito sa province. We have a post-processing facility in Tambo, Pamplona. We are building one ongoing sa Kasugad, Bula. Gusto po natin makahingi ng support dahil it will be a bagsakan center na kung saan ang mga farmers all over the province of Camarines Sur, imbis na sa traders sila, sa mga middlemen sila magbenta ng palay na binabarat at a very low price, kawawa. Ang ating mga post-processing facilities ang pwedeng bumili at a set and fixed price, whatever happens, whether there's a typhoon or whatnot, at 17 pesos per kilo. So napakalaking ginhawa yan para sa mga farmers na kailangan ng assistance. We just finished the very important launching na roll out natin yung bagong programa na food stamp program. Ito po ay mga ating ginagawa para we are looking after not only the amount of food that people are eating, but also the nutritional value of what they are eating. So we are able to monitor that so we can advise people on how to balance their diets. So ganun lang kasimple, but we are only starting. We will soon have it nationwide. Pero we piloted it here in Siargao for today. So we also distributed the rice that we had seized from the warehouse. This is also still from Zamboanga. This to give to the 4-piece beneficiaries who are in most need. So I think, yes, we'll open the floor. Thank you, Mr. President. Alan Francisco, PTV4. Hi, ma'am. Hi, sir. Magandang hapon. Sir, I have 2 questions. Number 1, since na-launch itong Walang Gutom food stamp, ilang buwan after nun, sir, so far, kamusta ang assessment ninyo? And my next question would be, kapag sakali man pong maubos na yung mga na-confiscate na bigas, paano po masusustain ng gobyerno yung pamahagi po ng bigas sa ating mga kababayan? Thank you, sir. Well, okay. The first part. Well, we just started with the food stamp program, and we're still in the pilot stage right now. But so far, I have to say, mukhang maganda naman ang nagiging resulta. The key always is how to make it accessible to ordinary citizens. So, like the technology must be sufficiently good that it's easy for anyone to pick up the habit of how to use it. So far, maganda naman kasi. Maganda yung programa na ginagawa ng World Food Program. Tinulungan tayo ng UN dito sa World Food Program. Tinulungan tayo ng France. Tinulungan tayo ng ADB. Ito po ang naging partner po natin sa pagbuo ng food stamp program. And right now, I would have to say that it's proceeding smoothly. And we will be upscaling it
where is Rex? Within the next month or so, we are aiming at the next phase of this rollout. We are already looking to 30,000 families to be beneficiaries. On the second, well, we will just have to if we are able to stop all the smuggling and all the hoarding, then there will be no need for us to give it away because prices will be stabilized and prices will stay stabilized. Hindi kumumpisa following the season too much. But we have also instituted many other things. Like the price controls, of course, was an emergency measure, which we are now studying to see if the market forces are already sufficient to take over. Then, of course, the buying price of the NFA. So all of this is really being done to normalize the situation of relatively cheap rice for Filipinos. So if we run out, it would be a great situation if we run out of seized smuggled rice. Because ibig sabihin, wala nang masyadong smuggling, wala nang masyadong hoarding. Makokontrol ang presyo. So that is the best way to maintain it. That is the long term. That is the long term aspiration for all of this that we are doing. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Rainiel Pawit, TV5. Good afternoon, Mr. President. Hi, good afternoon. Yes, Mr. President, in regards pa rin sa agri, meron tayo nung suspension nyo po nung pass-through fee sa mga LGU. Pass-through fee. Yes. Yes, yung mga sa vehicles na kukuhanan sila ng bayad. Sir, paano ito makatutulong doon sa pagpapababa rin ng presyo bukod sa stoppage of smuggling dito sa Pinas? No, the reason sinuspindi natin yung pass-through fees is because unang-una, iba-iba. Iba-iba ang bawat bayan na dadaanan mo, maglalagay ng roadblock, tapos mag-inspeksyon, ibang bayad for bawat ano. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa. We are doing this to ease doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, mas mabilis, ibig sabihin, mas mura ang magiging transportation. So, isa yun sa ano. Tapos, dahil hindi na tinitigil sa bawat boundary, mas mabilis ang pagdaan. So, it's really about the ease of doing business and to simplify, again, the procedures that are required for a transporter to bring the produce, especially from the farm, to the market. All right. Thank you, President. Thank you, sir. Last question, Argil Rolator, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Sir, sa matagumpay na pagtatanggal ng barrier ng Philippine Coast Guard sa Scarborough na ilagay ng China, tinitingnan po ba ninyo na harassment ito para ipagpilitan ang claims ng China over the West Philippine Sea? Harassment ito para? Harassment po sa Pilipinas para ipagpilitan po ang kanilang claims over the West Philippine Sea. At kabilang din po sa naging kautusan po ba ninyo sa National Defense na tanggalin lahat ng mga structures na itinayo ng China within the Philippine Economic Exclusive Zone, sir? Oh, well, yes. Again, many of these are operational issues and that I really cannot talk about. But in terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen. Nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yon, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kaya, sige, basta't hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas
kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Kaya basta kagaya ng sabi ko, hindi umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you, Mr. Thank you. President. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po kasalukuyang nakikisalamuha ang ating Pangulo sa ating mga benepisyaryo. Ngayon po, kasalukuyang nakikisalamuha ang ating Pangulo sa ating mga benepisyaryo. Kasalukuyan pong namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa mga benepisyaryo. Ngayon po, kasalukuyan pong namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga benepisyaryo. Kasalukuyan po ngayong namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga benepisyaryo.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, iniimbitahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage para sa ating programa. Maari na po tayong umupo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan ng City of Manila upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Sa ating lubos na ginagalang na Pangulo ng Bansa, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat ng mga kapwa nating lingkod bayan mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan, mga minamahal kong kapwa Manilenyo na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang araw. Mapalad kayong lahat na napili ng DSWD na maanyayahan ngayong umaga upang personal na tanggapin mula sa ating Pangulo ang tigda 25 kilong bigas na tiyak na makakatulong sa inyong mga pamilya. Batid natin ang pagsisikap ng ating Pangulo na mapababa na ang halaga ng ating pang-araw-araw na pagkain, lalo na po ang bigas. Kaya't kasabay sana ng ating pasasalamat sa Kanya, ay hinihiling ko na isama natin siya sa ating mga dasal ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat na magaganda at makabuluhang programa niya para sa ating lahat na mga Pilipino. At sana ay wag din po siyang magsawang lumingon sa ating minamahal na lungsod ng Maynila, na Kapitolyo ng Pilipinas, at siya ngayong nagsisilbing lungsod na kumukupkop at nangangalaga sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Ipinapaabot po natin ang ating taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Marcos at palagi po kayong welcome dito sa lungsod ng Maynila. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Unang-una sa yung pakilala ng ating butihin na Mayor ng Maynila, Mayor Lacuna Pangan, at magpapasalamat din ako, bukod pa sa iyong pakilala, ay sa napakagandang mong salita na ibinigay sa atin at ang nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yan po ang ating hangarin at tayong lahat ay magandang makita na naunawaan naman ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Naunawaan naman na ito ang tanging pangarap nating lahat. Maraming salamat, Mayor. Ang kinatawan ng Panglimang Distrito ng Maynila, William Erwin Keng. Ang mga benepisyaryo ng 4Ps na ngayon ay makakatanggap ng ng isang sakong bigas na mas malaki pa sa kanila at mas mabigat pa sa kanila. Mga kapwa kong kasama sa ating pamahalaan, mga kagalang-galang na panauhin, magandang umaga po sa inyo lahat.
Binabati ko po ng isang magandang umaga ang lahat ng mga nandito ngayon sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Tiyak pong lalong gaganda ang araw ninyo sapagkat ang pangunahing pakay natin dito ay ang pamamahagi ng mga bigas sa ating mga benepisyaryo. Bilang Pangulo at kaliham ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan ng sabi ko, nung namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ani natin noong second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter noong nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Una-una, sila ay mag-smuggle ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i-release. Itatago nila yan para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ang presyo. Pag mataas na ang presyo, saka nilang ilalabas para kumita sila na malaki. Hindi naman talaga tama yan. Dahil ang kanilang ginagawa ay nagbibigay na napapahirap sa taong bayan. Para lang sila ay makabulsa ng malaking pera. Hindi naman siguro yan ang ating hangarin para sa pagpatakbo, lalong-lalo na sa ating pagpakain at sa pagpapaganda ng agriculture sector. Dalawa po ang pagpaganda ng agriculture sector, magkabila yan. Ay dito sa isang panig, ang kailangan natin ayusin yung sektor mismo, mataas ang produksyon, mababa ang cost of production, magandang hanapbuhay ng ating mga magsasaka. At hanggang mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan na sa pag-retail na ng mga bigas ay kailangan yan po ang aming katungkulan ay kailangan ayusin namin na mabuti yan. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga, hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nag-panic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po pinagtibay namin ito. At kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad, at mga ahensya na higpitan ng husto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa issue ng bigas. Ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan.
Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga iligal na operasyong ito. Ang hamon ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas, kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak na anumang hamon ay kakayanin at anumang pangarap ay matutupad, basta't para sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipino. Muli, marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo kasama ang ating stage party para sa isang group picture kasama ang ating mga benepisaryo. Tumayo po lahat po ng ating mga benepisaryo. At lumapit po, closer po tayo, closer. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli po, taos-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na suporta sa mga programa at pamamahagi ng tulong dito sa lungsod ng Maynila.
and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Gathered here this afternoon for the launching of the National Innovation Agenda and Strategy Document, or NIST, 2023 to 2032. To formally begin our program, may we call on the Secretary of the National Economic Development Authority and the Vice Chair of the National Innovation Council, Secretary Arsenio M. Balisacan, to deliver his welcome remarks. His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, Israel Ambassador Ilan Floss, Senator Sherwin Gatchalian, Representative Christopher De Venecia, you're already here, members of the diplomatic community and our development partners, 32. Thank you for sharing your valuable time with us as we unveil this critical document, which lays out our 10-year vision and long-term goals and strategies for improving our country's innovation governance. The strategy document was formed following a collaborative and forward-looking approach. It was co-created with our innovation partners from the academe, industry, and government to ensure that it responds to the needs of all innovation actors, including scientists, engineers, researchers, product designers, marketing specialists, and entrepreneurs. Our overall goal is to empower our innovation actors, particularly startups and MSMEs, so that they may become more productive, more resilient, and more competitive in navigating the ever-changing and uncertain demands of the global market and amid the challenges they face within our current innovation ecosystem. In today's launch, we welcome the strategy document's completion and reaffirm our commitment to prioritizing and integrating the innovation agenda into the heart of our development plans. The strategy document is aligned with the Philippine Development Plan 2023 to 2028, or the PDP, which identifies the establishment of a dynamic innovation ecosystem as among the PDP's cross-cutting strategies. The very theme of our event today signifies our envisioned future, where our citizens can organically transform their knowledge and novel ideas into market-driven, market-oriented, and market-valued innovative products or services. The theme further underscores the need to embrace fresh ideas, cutting-edge technologies, and collaborative efforts to propel Filipino society toward our attainment of the country's long-term and collective aspiration of a matatag, maginhawa, at panatag na buhay para sa lahat, as embodied in the Ambition Natin 2040. The strategy document 2023 to 2032 details the strategies on how we can improve our innovation ecosystem by, 1, formulating conducive policies for science, technology, and innovation, 2, improving and establishing innovation infrastructures, and 3, implementing programs, including financing for our innovators. As the highest innovation policy coordinating body, the National Innovation Council, or NIC, is committed to carrying out
these strategies. As the NIC chairperson, the President has been actively leading the Council's policies and initiatives, affirming the importance of innovation in attaining rapid, sustained, and inclusive economic growth that would support Filipinos' desired standard of living. As we proceed with today's event, allow me to encourage everyone here today, all of us innovation actors, to utilize this important document as a guiding strategy framework for building a dynamic ecosystem, innovation ecosystem that fosters, embraces, and exudes the culture of true Filipino innovation. Let us be fearless and inspired. Through our concerted efforts, we can forge and develop a stronger and more connected innovation ecosystem to achieve a smart and innovative Philippines. Let us reshape our future together by advancing Filipino innovation. Once again, good day to all, and thank you for coming. May we have a wonderful celebration ahead. Thank you, Secretary Balisacan. At this point, may we request President Ferdinand R. Marcos Jr. to lead the launching of the National Innovation Agenda and Strategy Document on EST 2023 to 2032. May we also request Ambassador Mary Kay Carlson, Senator Sherwin Gatchalian, Secretary Balisacan, and Chairperson Victorino Manalo to join the President. May we request the President to press the cue at the count of 3. At the count of 3, 2, 1. Activation confirmed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. An output of co-creation. A 10-year blueprint for innovation. Enabled by the National Innovation Council. Innovation policy, infrastructure, financing, and programs where the entrepreneurs are at the heart of innovation activities. They work with scientists, engineers, designers, and social scientists to create user-centric marketable products. Together, they form a dynamic innovation ecosystem that creates a pervasive culture of innovation, capacitates, collaborates, and connects innovation actors, transforming our nation into a smart and innovative Philippines. Let us reshape the future and advance Filipino innovation. This is the National Innovation Agenda and Strategy Document 2023 to 2032. Ladies and gentlemen, it's my honor and privilege to introduce the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Thank you very much. Thank you, our NEDA Secretary, Secretary Arce Balisacan, and of course our partner in all of this, the United States, represented here today by the U.S. Ambassador to the Philippines, Her Excellency Mary Kay Laws Carlson, the other members of the Diplomatic Corps that are here with us, the members of the Cabinet who have joined us here today, Senator Sherwin Gatchalian, the National Commission for Culture and the Arts Chairman, Victorino Manalo, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am glad to see all of you today for the launching of this National Innovation Agenda and Strategy document, or the NIASD 2023 to 2032. I must begin by offering recognition to the members of the National Innovation Council and all the dedicated stakeholders who have played pivotal roles in the formulation of this important document. Your strong dedication has brought a visionary roadmap that will guide our beloved nation towards progress in the coming decades. Encapsulated within the NIASD is the blueprint that will accelerate the country's innovation governance, as well as promote a culture of innovation among scientists, researchers, entrepreneurs, engineers, and of course, citizens. This document is not the plan, not just a plan, but a commitment to making innovation an indispensable component of our nation's development agenda and a key driver in our vision to achieve a truly smart and innovative Philippines. We shall reform our education curriculum design and learning platforms to develop the creativity, curiosity, problem-solving skills, and entrepreneurial abilities of Filipinos for the 21st century. Likewise, we shall bolster spending for research and development, support local enterprises, ensure food security through smart agricultural inputs to empower local producers, facilitate efficient and secure financial services, accelerate digitalization efforts to boost manufacturing processes and commercialization of products and services, improve mobility through better urban-rural linkages, and reduce carbon footprints of our transport systems. We also assembled here today, not merely to mark an event, but to celebrate the potent force of innovation. By this, we acknowledge that the Philippines has earned recognition as an innovation achiever that truly stands tall amongst our Southeast Asian peers, and as an exemplar that creates an environment of meaningful opportunities for citizens to seize and for them to flourish. We likewise take pride in our people's strength, resourcefulness, and resolve, as they will help us develop our undeniable potential and realize comprehensive development through innovation. We are hopeful in the journey that we have taken, as it positions us to become a stalwart of innovation in this dynamic and promising region. This initiative promises the long-awaited transformation for our nation. It also represents the collective efforts of a society that is coming together in synergy. Indeed, collaboration remains our most effective tool for achieving holistic and positive development. Invest in our local enterprises, support our research institutions, embrace the corporate responsibility of financing innovation-driven programs and projects. These undertakings serve as catalysts to achieve our overall developmental agenda. Your involvement will be instrumental to this success. We also call on the academe to be at the forefront of innovation. We recognize your role as incubators of talent, of skills and ideas that will shape the future. Continue to develop the minds and the sensibilities of our youth so that we can set them up for success and harness their talents for national development. Rest assured that we will remain supportive of your endeavors that will make these all a reality. Our government, both at the national and local levels, remains steadfast in its commitment to nurturing innovation and sustainable development. We also understand the crucial role played by infrastructure development and cutting-edge facilities. They serve as a crucible
for innovation and the foundation of our glorious future. And that is why we will remain aggressive in our drive to invest in our infrastructure system. We will likewise encourage our counterparts in the local sector to pursue projects that will meet the requirements for their own localities. To further nurture this innovative spirit, I therefore extend our call for collaboration amongst all stakeholders, including those coming from our partners abroad. Let us join hands to advance our shared positive development goals. Let us foster unity not only here in our country, but also across the globe through the transformative power of innovation. And with the National Innovation Agenda and Strategy document guiding our way, I am certain that we will not only achieve our goals for the Filipino people, but also for the entire Filipino populace. In closing, let me reiterate the importance of innovation. As the transformative agent of our time, it will help us shape a future that is progressive, sustainable, and safe. Let us aspire to see a global economy and society that is characterized by progress, that is innovation-driven. And as we embark on this transformative journey, let us do so with unwavering determination, unbreakable unity, and boundless hope for a brighter future for all Filipinos and for all humanity. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Magandang hapon po. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call on stage the first set of the National Innovation Council members. For the second set of the development partners, please be on standby. Thank you. Please exit to your right. At this point, may we request the President to grant us a group photo. May I invite all of our guests to please stand and join us in this group photo with the President. Thank you, Mr. President, for gracing our event today.
Once again, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We would like to request everyone to Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon po, namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga benepisyaryo. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong umupo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin ang ating Gobernador Nilo P. Demery Jr. para sa kaniyang pananalita. To our beloved President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Bongbong Marcos Jr. and party, to my fellow Dinagatnons, ladies and gentlemen, a pleasant afternoon. Mr. President, on behalf of all the Dinagatnons, it is with so much pride that I welcome you to the schistosomiasis-free, malaria-free, rabies-free, insurgency-free, and drug-cleared province of Dinagat Islands.
which was once a part of province of Surigao del Norte. Our province, which is now celebrating its 17th Charter Day, has been awarded many times the seal of good local governance and Gawad Kalasag by the national government. We have also a number of officials and employee awardees in the fields of public service, Presidential Lingkod Bayan, Dangal ng Bayan, and Civil Service Commission Pag-asa Awards, among others. The Nagatnons are very much happy to have you in our 17th Charter Day as a province. We sincerely thank you for coming here and taking pains and remarkable efforts to give a sack of rice to each of our marginalized 1,000 constituents. Thank you so much for your generosity. Palakpakan po natin ang ating Presidente. On the other hand, being the governor, pardon me, sir, but this is perhaps the opportune time that I will be presenting to you the longing of the Nagat Islands. This province is vulnerable to the impacts of climate change and at risk of being isolated in case of calamities and drastic weather disturbances. Enhancement and improvement of access and connectivity are very much needed here, Mr. President. We are grateful for the various support of the national government and your administration in helping us to propel our island province to a more progressive province, such as the feasibility studies that will be done next year for the construction of the Nagat Airport, RoRo ports, and establishment of bridges and road networks that will surely boost our tourism sector, given that our pristine beaches and tourism sites are world-class. All officials of the government are but passers-by in the respective positions. It is therefore the legacy that they left behind to the people that matters most. The projects they left can be used by the people of today and the generations after generations to come, like the legacy of good service to the Filipino people left by your great father, former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mabuhay po kayo, mahal naming Pangulo. Once again, welcome and thank you for your precious visit. Maraming salamat po, Gobernador Nilo P. Demery Jr. At ngayon naman po, inaanyayahan po natin ang ating Social Welfare and Development Secretary, Rexlon Gatchalian, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa pagpakilala ng ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Ang kalihim ng natatanging lingkod sa Pangulo, Anton Lagdameo Jr., ang ama ng probinsya ng Dinagat, Nilo Demery Jr., ang alkalde ng munisipyo ng San Jose, Hero Ecleo, at ang kinatawan ng isla ng Dinagat, Alan Ecleo. Mga kasama ko sa Lingkod Bayan, ating mga benepisyaryo na nandito ngayon, maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bagong lahat ay mabuti naman at ako'y nakabalik dito dahil nung huli kong pagbisita rito, hindi pa ako nakaupo bilang Pangulo, ngunit pinuntahan namin kayo dahil dinaanan kayo ng Typhoon Odette.
At nakita naman natin kung gaano. Pabuti naman, medyo naka-recover na, pero mukhang sabi nga ni Congressman, baka kulang pang mga tulong na dadalhin. So, siguradong may malaking folder na ibabaong kung pauwi ng Maynila. Di ba, ganyan naman talaga trabaho ko. At, kaya okay lang. Siyempre, nais natin na kagaya ng ating nakikita sa mga ibang lugar na tinamaan ng bagyo, ay natamaan na nga, maraming nasira, dapat lagi natin alahanin, build back better, na mas maganda yung pumalit dun sa nasira. Para alam naman natin, nagbabago ang panahon, may climate change na tinatawag, ay kailangan paghandaan na natin at alam natin na kahit papano, dati naman hindi ganyan kalakas ang mga bagyo. May bagyo talaga pero hindi ganyan kalalakas. Ngayon dahil sa climate change, ngayon dapat paghandaan na natin. Kaya mabuti naman. At yung hindi lamang ang pag-recover ng mga nasira na mga building na kagaya nito at yung mga nakikita natin na nasira ng Typhoon Odette, kung hindi meron na tayong plano para sa tourism industry ng Dinagat. Kaya yung connectivity na tinatawag, para mas madaling makabisita ang tao dito. At siyempre, kailangan ng mga facilities, kailangan ng infrastruktura yan. Dinagat medyo isolated ng konti. Kaya kailangan natin gawa ng paraan para, nang una, maganda yung sa airport, yun ang pinakamadali. Pangalawa, yung Roro. Lahat ng nalagyan ng Roro, nagamit ng husto yan. Kaya't malaking bagay, mas madali nang pumunta sa Surigao. Hindi na po kayo masyadong nahihirapan. Kaya't yan po ang mga pinaplano natin. Hindi lang makarecover sa dati nung sitwasyon na bago nung Typhoon Odette, kung hindi, pagagandahin pa natin, palalampasin pa natin doon sa nakaraan. Andito po tayo ngayon upang personal na mamahagi ng bigas para sa mga minamahal nating kababayan dito sa Dinagat. Nagsanib puwersa po kami ngayon kasamang DSWD at ang local government ng Dinagat upang ipaabot sa inyo ang tulong ng gobyerno. Kanina nasa Siargao kami at namahagi rin kami ng bigas doon sa ating benepisyaryo doon. Nagsikap po talaga kami na makarating dito upang mabigyan ng pantay na pagkakataon ng bawat probinsya, bawat isla, bawat pamilyang Pilipino sa buong bansa. Sapagkat ang ating bansa ay binubuo ng maraming kapuluan, kabilang ang Dinagat Islands. Madalas ay may kahirapan ang paghatid ng mga pagkain, ng mga gamit, ng mga pangangailangan. Ngunit hindi po tayo nagpapabaya. Makakaasa kayo na patuloy kaming gumagawa ng konkretong paraan upang malutas ang problema hinggil sa supply at halaga ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ang bigas. Namumuhunan tayo sa mga truck, bangka, makinarya at iba pang kagamitan sa pagsasaka at pangingisda upang mapabilis ang produksyon at paghatid ng mga ito sa merkado. Patuloy din po tayong nagpapatayo ng mga imbakan ng infrastruktura sa transportasyon upang magkaroon ng mas mabilis at sistematikong daloy ang mga supply at serbisyo sa lahat ng sulok ng bansa, kasama na ang Dinagat Island. Wala po, uulitin ko po, yung aking madalas na sa nakarang ilang araw ay madalas kong sinasabi at pinapaalala sa ating mga kababayan, wala po tayong problema sa supply ng bigas. Wala tayong sanang problema sa presyo ng bigas, kung hindi dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas at dahil sa laganap na smuggling at saka hoarding. Yung smuggling ay talaga pinapasok ng mga bigas, hindi lamang yun. Ang nangyayari, pagpasok ng mga illegal na importation ng bigas, iniipit, hindi linalabas. Inaantay ng mga hoarder na umakyat ang presyo ng bigas hanggat pagtaas ng presyo sa kanila ilalabas yung kanilang tinago na bigas. Hindi naman talaga tama yun. At ang manipulasyon, ginagawa ng mga smuggler, mga hoarder at iba pang nagsasamantalang negosyante ang nakakasira sa ating kabuhayan.
Yan po talaga ang kinabibigat ng loob ko at hindi ko kayang palampasin. Kaya naman po, gumawa tayo ng mga matitinding hakbang upang masugpo ang iligal na gawain ito. Sa katunayan, ito nga pong mga bigas na ipapamahagi natin ngayon ay bahagi ng nasabat ng ating Bureau of Customs mula sa mga nahuling smuggler sa pier ng Zamboanga. Sino pa po ba ang dapat makinabang dito kundi kayong mga mamamayan din? Uuwi po kayong masaya ngayon dahil sa mga ayudang ito. Sa puntong ito, inaanyayahan ko naman kayo na makipagtulungan sa pagbabantay laban sa mga illegal na transaksyon kaugnay ng supply ng pagkain. Kapag mahuli po tayo muli, na ipamamahagi rin natin sa taong bayan. At hindi po kaya pamahalang ito na mag-isa. Hindi po kaya ng pamahalan nito ng nag-iisa. Asahan po natin ang patuloy ninyong kooperasyon sa paglutas ng ating mga suliraning panglipunan. Ito po ang ginawa po natin dito ay nahuli nga, nahanap ito sa Zamboanga, nakita ng Bureau of Customs natin. Dahil hindi sapat ang pag sinasabi bilang ako ay Secretary of the Department of Agriculture at hindi sapat na aayusin lang natin yung sa produksyon. Kailangan natin ayusin yung produksyon. Ngunit sa kabilang panig naman ay kailangan din natin bantayan itong mga smuggler, itong mga hoarder dahil sinisira talaga nila ang kabuhayan ng tao, lalong-lalo na yung mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan na tulong ng mga Pilipino. Kaya ang ginawa natin noong napatunayan na ito ay illegal ang pagpasok, ay kinuha na ng Bureau of Customs. At ang Bureau of Customs naman, ang ginawa, sinita yung mga na-importer at sabi, patunayan ninyo na legal itong pinasok ninyo. Pagka hindi nila mapatunayan, hindi sila makapagpakita na mga yung papeles na nagpapatunay na legal ito, ay kinukuha na ng Bureau of Customs. At pag kinuha na ng Bureau of Customs, para naman madala natin sa taong bayan, ginagawang donation sa DSWD. Kaya itong tatanggipin po ninyo ngayon, donation ito galing sa DSWD na nahuling bigas ng Bureau of Customs na inutos natin para mabawasan ang presyo ng bigas. Lahat yung mga problema natin po ngayon ay hindi mga simpleng problema. At maraming nagbabago, maraming hindi natin inaakalang mangyayari ay nangyayari. Kaya kailangan po lahat ng ahensya ng pamahalaan ay nagtutulungan. Kaya ganito po, ganyan po ang nangyari dito tungkol sa bigas. At patuloy po natin gagawin yan. At tinanong sa akin kanina, paano nyo i-sustain ang pagbigay ng smuggled na bigas? Paano yung paghabang buhay? Ang sagot ko naman ganito. Pag wala na kaming mahuli na smuggled na bigas at wala na kaming mahuli na hoarder, ibig sabihin, bababa na ang presyo ng bigas. At ibig sabihin, maganda na ang supply ng bigas. Kaya ito ay pansamantala dahil nakikita natin. Talaga siyempre ang ambisyon natin na wala nang ganyan, na matapos na yung ganyan, para yung presyo nga naman ng bigas, ay hindi yung biglang umaakyat at hindi natin malaman kung saan nanggagaling. Dahil itong nakaraang ilang buwan, nakita natin umaakyat ang presyo ng bigas, tinitignan, pinag-aaralan namin na mabuti. Wala namang dahilan kung bakit aakyat ang presyo ng bigas. Wala namang shortage sa supply. Umaanip pa naman tayo ngayon. So marami tayong bigas. Wala namang panic buying. Wala namang namimili ng inuubos sa tindahan lahat ng bigas. Wala namang ganun. Kaya't walang dahilan kung hindi nga dahil sa mga ginagawa ng mga smuggler at mga hoarder na atin ngayon ay uhulihin. Kaya't kapit kamay po natin tunguhin ang bagong Pilipinas kung saan marangal, malusog at maunlad na mumuhay ang ating mga mamamayan. Kaya ito po ang ating ginagawa, ang ginagawa po ng inyong pamahalaan. At ginagawa natin ng paraan itong mga tinatawag na programa o scheme na para matulungan ang taong bayan
ito ay patuloy namin iniisip. Kaya ngayon, ang mga benepisyaro natin ay kinuha din sa listahan ng 4 Ps ng DSWD. At dahil alam sa ang utos ko sa kanila, ay lista ninyo yung pinaka-nangangailangan at doon natin ibibigay. O, ipapasok ba natin sa market ito? Huwag na, sabi ko, ipamigay na natin. At hindi naman natin, ayaw naman natin pakitaan yan. So, eto ngayon tayo. At patuloy po, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay hindi po, walang tigil po, walang pagod po na iniisip kung paano kayo matulungan, kung ano pa tinitignan, kung saan, kung sino-sino sa ating mga kababayan ang talagang nangangailangan, ano yung tulong ang kanilang kailangan. Nakikinig po kami sa inyo kung ano sa inyong palagay ang aming dapat gawin. Kaya asahan po ninyo na kami po ay walang pagod na tuloy-tuloy na naghahanap ng paraan na matulungan lahat ng ating kababayan, lahat sa inyo na kahit na may kahirapan ng buhay, ay kahit papano makadulot naman ng kaunting ginhawa at tulong sa inyong lahat. Maraming salamat po mga ating mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat at magandang tanghali po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, humihiling po tayo sa ating mahal na Pangulo kasama ang ating stage party para sa isang group picture kasama ang mga mayors at ang kanilang kinatawan ng lalawigan ng Dinagat Islands. Maraming salamat po. At ngayon po, inaanyahan po namin ang ating mahal na Pangulo kasama ang ating stage party upang bumaba sa entablado para sa isang group picture kasama ang lahat ng nandirito. Requesting po ang lahat po na tumayo po tayo. Okay, in 1, 2, 3, smile. Okay. Maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli po, daghang salamat sa atong tanan and of course with our President para sa kaniyang patuloy na suporta sa mga programa at pamamahagi ng tulong dito sa lalawigan ng Dinagat Islands. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.